lang po, just in case po na sila itatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil doon lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Sabi po sa inyo lahat, kayo po ba ay nakahanda na umarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Sige tayo. Attorney, good morning po from Alternative Region, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamaan pa po sila hindi na second batch. Kailan po sila possible na lumantad? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman. No? Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay kung pwedeng hindi muna kayong lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang base sa sinasabi nila ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Question? Sir, follow-up mo. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino, ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmang. Next question. Yeah, Dwayne Lizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which you sent to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes, Thank you. we will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations
and we are prepared to provide the answers for their questions. Question? Good morning. I'm first time sa SMNA po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusan yung reklamo ninyo sa ombudsman na umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa ombudsman na yun. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man ang susunod na administrasyon, ay tingnan itong mga alegasyon na ito. bilang ibibigay Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw sa kabanbayan. Ano masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Question? Dito po, may iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Ellen Santos from N25. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo, paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, na suspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto natin basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amela Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Valdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag? Yung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all. Sino? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, deliver kami ng ganito sa ganyan. No? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldi ko lang ang nag-deliver. So, sineshare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders ay yung administrator ng chat group. Kasama dyan, meron kasing 5
na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, meron isang government official, taga-Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na contractor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, 8 maleta kayo. 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga-Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or binubulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito. Makikita nyo yung portion na ito, clean-up ko lang. Tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuha lang nung nag-picture. No? So, alam nila na pera. Question. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga... Ano ko lamang po, just in case po na sila itatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil yung lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong pakang at paninindigan. Sabi po sa inyo lahat, kayo po ba ay nakahanda na umarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa lahat. Ang isa ba, mga ngayon, ngayon natin ang Pilipinas. Can we have Sir, attorney, last next three question questions, po. please? Last three. Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katuwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court? Pailan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po sa gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin-ayon siya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government. Ready po kami. Walang problema. Una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nakaroon. No? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dinedeliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga magbabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. Marami pa rin iba. Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Huwag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Rodesa.
Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng gano'n. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi ito na government or the administration. Maliwanag po. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabi government and the state? Or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-malitang pera para sa impeachment? Maybe Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila Na may dinalang pera para sa mga puyat-ma. sa Sa townhouse units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club townhouse, units 8 and 9, Polo Club. ilang maleta po yung dinala doon? Nagbalik-balik ang yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi, lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorney, sumipin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos. At meron din yung screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung pinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yun? Kasi sir, nakangiti. Yung po bang release ng perang yun para sa specific na yun? Sa pagpapakit na kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep. No? Bakit deep? And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Diyan Morales Campo. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasign sa intelligence dito? Kasi bilang ano no, katulad ninyo, galing din ako dun sa serbisyo.
At sa kabilang dun sa mga dinaanan ko, Panay Intelligence Unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was intertrained or he is intertrained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Attorney, pinakalas po, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali kayo sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon na. Pinakamalupit. Good morning po. Ako po si John Aguiluan. Ganito pa kasi ang nangyari sa yung nung kami ay na-assign kay Boss Sabi family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Sabi ng family. Kaya nung lumabas ko yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-mali ang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa naman. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang, alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin ay hindi po tumagal po sa kanyang trabaho. Kami po ay napatutusan lamang yan sa mga ganyan ng trabaho. Kasi pati pong trabaho natin. Pakiramdam po namin mga ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapulot ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan mo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa natin gobyerno.